Hello fellow Latter-day Saints. Nanapog ko para more on mag-remind sa ato ang tanan nga magbasa kita sa Come Follow Me for this week. So, at the same time, moad po kong may impressions nako, akong sa study nako, na akong mga somehow worth sharing siguro nga akong mapaambit kaninyo nga basig valuable po ninyo. So sa Come Follow Me nato, sa Doctrine and Covenants for this week, February 17 to 23, found in Doctrine and Covenants sections 12 to 17. So, that is 6 sections. Abi na kong daghan ang sections sa taas kabasahod, pero mga 4 pages lang. So, mabara siya. Tapos, also Joseph Smith History, section 1, 66 to 75. So, few verses lang niya. Palas na ni siya nga verse 75. So, kung mabasa na ito, mahuman na ito basa ang Joseph Smith History na nakatouch atong scriptures na sa Pearl of Great Price. Ang title sa atong topic karon is Upon You, My Fellow Servants. So sa title pa lang, Upon You, My Fellow Servants, hatag kong background. Muna siya time nga si Oliver Cowdery nga nag-scribe sa secretary sa Joseph Smith sa translation of the Book of Mormon. Nakaabot sila sa 3rd Nephi na katong visit ni Jesus Christ sa mga tao dito sa karang Amerika. Tapos iyang natihala sila, naabot sila baptism kay it was the first doctrine man, first ordinance nga gi-introduce ni Jesus Christ. Gipili niya si Nephi and the authority to baptize, tapos gi-demonstrate niya unsaon ang pagbaptize, ang proper way of baptism. So nagwonder sila Oliver Cowdery nga si Joseph Smith nga tinalan man tagbaptism sa kaluwasan, so kasi may na authority. So dato sila siga magkakahuyan na po, nagampos na dito, ni-appear kanila, to make the story shortest, si no less than si John the Baptist, ug i-confer nila Aaronic priesthood para sila makabaptize. So nagbugnyagan sila tuwa, tapos nag-confer po sila sa Aaronic priesthood. So muna nga kuan ang question ng si authority sa inyong magbaptize. So mao to gi-restore, gibalik ni John the Baptist ang authority to baptize nato nilang Prophet Joseph Smith ug Oliver Cowdery. Dire pud makatuna nato kaning mga Whitmers, na mga Whitmers dire, kani sila naa sila, na usa si David Whitmer, na usa siya sa 3 major witnesses sa Book of Mormon katong gold plates, ug napoy additional 8 witnesses nga upat ka Whitmers. So 5 din ka Whitmers, so family gid sila. So usa si David Whitmer, si Martin Harris, si Oliver Cowdery, si David Whitmer, 3 major witnesses sa Book of Mormon. Tapos more on kita sila sa gold place, kita pa gud sila angels nga ni hatag nag instructions about the gold plates. While katong 8 witnesses more on nakita ra nila ang gold plates. So 11 sila tanan. So kaning ato mga sa Doctrine and Covenants karon more makatuna nato kaning mga participation ani kinsa si Martin Harris, kanu siya ni sulod, si Oliver Cowdery, kaning po si David Whitmer, tapos kaning uban pa mga Whitmers nga nag-testimony sila ana. So usually kaning bitang volunteers interesado sila mutabang ni Joseph Smith. Moingon guys sila Prophet Joseph Smith, tabay ko na kung sa kumbuhaton ganan kay kumutabang. Tapos ma-inquire si Joseph Smith ni Lord Jesus Christ na mutubag Lord Jesus Christ. Mauna ni sila mga Doctrine and Covenants sections nga revelations usually ni Jesus Christ through Joseph Smith paingon dito aning mga Whitmer kaning mga witnesses sa Book of Mormon. So di na ko elaborate ani nila maayo kay basahan na lang ninyo ni. Na daghan kay importante mga verses na mga sections dire nga medyo ka balik-balik kay murabag ang usual magud response to Jesus Christ nga ma-apply pud nato gyud nga mura pag si Jesus Christ nag-reveal ka nato nga kung ganahan kita mo mga tanan niya unsa may among buhaton, gusto mo matabang ino dahil na a marvelous work is about to come forth. Una ay marvelous nga may tabo nga dapat ma-apilta dan trust with your sickle. So the field is already white for harvest. Kanang field ba mga farmers tab ang mapalay ba hinog na kaayo, gisurround ta hinog na kaayo, dan kuhaan na imuhang sanggot, tabang dia, lihok dia. So muna invitation ni Jesus Christ para sa gathering of Israel, para sa pag-harvest sa gathering of the 12 tribes of Israel. Kana siya. So mga 4 pages lang ni siya up to 17. Tapos mo kuan na jud ko mo
kaning title nato nga Upon You My Fellow Servant, usa ni sa ang nagsulti ani ko si John the Baptist. Kaya pagsulti niya sa pag-address niya ni Oliver Cowdery o si Joseph Smith nga my fellow servant. So labi kay paminaw ko ano kay si John the Baptist is like a major participant siya sa work of the Lord. Nag-assist siya. So wala siya ningon nga gamhanan kay ko, angel kay ko sa mura siya kanang hawod gid ba, pero yan gitawag sila Joseph Smith o si Oliver Cowdery nga fellow servants nga para nato nga para nata ka level nata nga ni voluntaryo ra pod nagpakita ra tag willingness, desire nga ma-participate sa gathering of Israel or sa work ni Jesus Christ para po kita ma-bless kunana. So daghan diring verses di na lang ko kamo na pagkuan jud ani pagbasa ani ha. Keep my commandments, na the Holy Ghost, mo pray ta, pinagi sa Holy Ghost ng kuan ng tubagunta unsa pa diri ato mga katuna mga kuan na major 17 na din siya. Diri sa 12 diri, and if you keep the commandments and good, so basalang ninyo ni diri mo ganahan nako nga diri ko mo explain sa murabog mo create mo elaborate ko at the same time matag sa impressions kaning sig balik-balik ni Jesus Christ. Ningon din siya akong basahon diri ha. Sa 12, sa 12 lang diri. Siya nga behold, man po siya, behold the field is white, section 12 verse 3. Behold the field is white already to harvest, therefore whoso desireth to reap, let him thrust in his sickle with his might, and reap while the day lasts, that he may treasure up for his soul everlasting salvation in the kingdom of God. So ma-treasure up nato og everlasting soul. So kaning bitaw harvest sa akong study man good, sa akong pag-research na mina ko sa mga lectures po sa uban, as a return missionary na memorize nako ni, and even until now na memorize nako ni nga kuan for behold the field is white already to harvest, and lo, he that trusteth in the sickle with his might, the same layeth up in store that he perisheth not, but bringeth salvation into his soul. For ready for the work, ano ba? Muna siya should be humble, so kaning pag-harvest ba? Nakuha ko kay daghan ang sections, pero daghan ni emphasize ana nga sickle with his might. Kay karon man good as latter days saints ta. Giingon ta nga the field is what already to harvest. Giliputan tag pag-harvest na. So di magani planting, harvest na, harvest ang gikuan. So ang pasabot ani nga giliputan kitag daghang souls nga kinahanglan makapaminaw sa gospel of Jesus Christ, sa good news, kinahanglan sila mag-gather sa part of the gathering of Israel. Kinahanglan ma-bless pud sila sa knowledge of the truthfulness of the gospel of Jesus Christ and of the restoration and the organization and the Lord's organization of His true church upon the face of the earth, even the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. So, ang point magud sa akong na-research ba nga dapat ta mulihok. The field is what already to harvest. He that trusteth in his sickle, so kinahanglan mulihok gid ang kitab. And then gi-emphasize nga balin daghan na opportunities nga kita maka-serve. Bisag dili kay related to spiritual, sa kaayo lang. Like mukota ni President Hinckley sa una, he was the prophet when I was baptized in 1996. Niyon gusto siya nga kuan ng mangita tag mga pamaagi nga ang mga tawo nga bad mahimong good, ang mga good nga tawo mahimong better than better best. So mo influence kita, mo inspire kita sa mga tawhan nga mo improve ilang life, mahimo sila mas better tawo or mas better followers or disciples of Jesus Christ. Daghan pa examples like katong sa time ni Enoch nga the people were righteous, tanan sila, they were one heart, one mind, nagkaiusa sila niya. There wasn't any poor among themselves. Namoto sa ilang kabuutan nga mura kay heaven ba. Mapagiyon nga walay sala, pero righteous ka mataw dito nga gikuha sila ang ilang tibok community, kuha sa Ginoo, giduwas lang anak kasayo. Una na siguro. So night time nga nag-teach ko sa Sunday school nga related pud aning ka Enoch nga nako estudyante nga new member ba bugoy da close meaning siya nga brad tinuod ba ka nang walay poor, wala jud poor sa usa ka society, wala jud pobre nya, pobre pud to siya. Yan na ko stop sa akong discussion na kay ko nga bitaw no kung walay pobre
possible ka na it entered into me, na-inspire ko nga, yeah, possible good nga walay pobre. Nga no, kung ang mga tao bitaw nagsunod sa pulong sa Ginoo, manggiyatagon ta, maluluyon ta, we clothe the naked, we give shelter to the homeless, we give food to the hungry, water to the thirsty, tanan, mo serve ta, mo minister ta, kind ta, love to greatest commandments, love God, love your fellow men, wala dyan ma-poor. Tapos kani po somehow poor, nga bason po siya matapulan during the time of Enoch, kaman ng kamot po siya, kay kabubuton man po, commandment pa sa Ginoo nga we are to provide for ourselves through our sweat. Kinala mo, labor gid kita, walay parasite, walay libre. So kung tanan walay tapulan, tanan ng kamot, so tanan gid ma-bless, tanan gid makakaon. Tapos kung naama gani maglisod siguro, basog nasunog lang balay, ilang palay nasunog, so ang mga dato pod mutabang mo serve kay butan man ka so magtinabangay. So wala po'y magpahakog ug maayo nga share po'y dato kay marag sa panahon karon mga politicians labi na may datuas lang pus nahimo sa komunidad, mo serve ko sa mga tao, ba nakapobre pod ang mga tao kasi lang nagkatadto nahimong imbalance. So murag na selfishness, na greed yun. Pero kung tanan mahadlokon sa Ginoo nga mo care kita sa sikataw, tinuod gud ang community would be very peaceful, na abundance, walay magutom, walay pobre. So with abiding with the Lord's commandments at i-follow ang Lord's way, tinuod ko tong ka-Enoch nga situation, walay poor among themselves. Kanang tinabangay, na bless kitabang sa tanan-tanan. So inaana ra gud ay sekreto. Kay karon lagi like politicians, halasig pangawat hindi panggutom ng manahong pus matawpod, mga naong pug kwarta tagaan na gamay ayuda, kontento na. Tapos nagka-imbalance na, nagka ng mga kriminal, nagka ng mga addict, puro na naong kwarta, wala na manrabaho, kay tagaan nagbay imbalance. So na mahimong pobre, ang mga pobre gud mosamot ka pobre sila gyud magsakripisyo. Katulang sa kanataas-taas ng time. So salamat sa inyong pagpaminaw. Mo tay ako impression bitang nga the commandment also is to serve mo gyud gusto sa Ginoo, charity, mangita kita sa ato surroundings. There's so many opportunities to be of help. So mao ko nato kay kung maira tag scriptures, makikita magsigtuon, makikita testimony, pero wala po tinatabangan. Gisulti sa 1 Corinthians 13, you are nothing. Bahalag gamhanan kay ka, powerful kay ka, pero wala ka charity, wala ka natabangan, si katao, you are nothing. Kato po, nagtaas ako sa kato, himpod nga, have I done any good in this world today? Lami, kay good ba nga, kung wala ka nahimo, marabag, tuno ba, kung wala dyan ka nahimo sa imong katawan, marabag failure ka nga pagka-Christian, failure ka nga pagka-Latter-day Saint. So kato lang for now, basa po ninyo, tapos i-ponder po ninyo, tapos study deeply. Tapos the more we study, the more we are sincere with our study, we devote more time, the more nata impressions, the more nata revelations, the more ma-feel at the Holy Ghost na siya mga messages nato. Then mag-rejoice kita upon learning of the mysteries of God. Kinilang akong gi-share. Salamat ninyo. I hope this is valuable to you. I share this in the name of Jesus Christ. Amen.